God bless you, the beloved preacher Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Hallelujah. Opo na ng Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig habang at awa mo sa amin na kami pinarating mo tinawalahati from Hong Kong hanggang dito sa CDO. Maraming salamat to the first leading prayer of our dearly beloved pastor, Rizal Midan, time prophet of our loving God, and so many cheers, the blessed means from Chitsim Lamistan Pastor, Lena Almeida, and all the beloved children, Lord. Panginoon, thank you so much, Lord, that you're being here back safely by the grace and mercy and protection, Lord. This moment, my God, I beseech you, God, to please unwind the humble servant to live in love and master and breath and bind Satan, cast out hindrances right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise God. First of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty, only to our loving God, our dear Savior, and give the full honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with the midnight puppet of our loving God. And when we remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor, Lady Kong Almeida, and all beloved children, all blessed Almeida family. And thank you also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers, sisters in Christ, salamat sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. At sa lahat po na nanonood po, nagantabay sa ating gawain dito sa Cagayan de Oro City, sa ating live streaming, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood. Nawa kamoy abutin ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihang papalain ko lang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Handa na ba kayong makinig, mga minamahal? Salamat. So we're so happy the Lord bring here back safely sa aming pagbiyahe. So the first leading prayer, beloved pastor, Almeida, and beloved children po, talagang pinagpala tayo. Nga although hindi po tayo deserving sa mga pagpapala, but Lord make us to be deserved. Yun ba? Ginawa tayo maging karapat-dapat, nga although hindi tayo karapat-dapat, so blessing po sa atin yan, spiritual blessing, at sundan na po ng physical at financial material blessing po. Na mingaw na kami ninyo. Almost mag-isa kabulan. Ayaw nga pa nga nila kami pauwiin eh. Pero hindi pwede. Nag-extend pa kami ng isang Sunday dahil binibilabit tit. Kuya, wag mo naman sila pabayaan kasi tama-tama tong Sunday, Holy Supper din nila, kaya na-advance. Kaya doon muna kami nagpanatili, kahabagan ng Diyos para lubos-lubos ang spiritual blessing nagdumating din sa kanilang buhay sa dako ng Hong Kong. So, ginagamit tayo ng Diyos sa habag-atawa ng Panginoon, sa undaling mga pastor, sa mga natutunan natin, yaturo from beloved parents na Lord, nagamit natin di lamang dito sa CDO, sa bansang Pilipinas, kundi hanggang sa labas ng bansa. Dahil kailangan nila kasi wala sila mga stay-in, mga workers, mga minamahal. Sila po, mag-live streaming lang pag may anniversary. Kaya ginagawa nila yon pag may every year nagkaroon ng tinatawag na Chinese New Year. Kasi pag Chinese New Year, 4 na araw yung leave ng mga OFW doon. So muna nga pinapapunta yung mga gawa para mabusog sila itong na marathon service. Kaya nag-marathon service kami pagdating Sunday, Tuesday, Wednesday, grabe tuloy-tuloy yung mga araw gawain hanggang sa nag-anniversary, Mamel. Kaya at least sila po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Alam mo, yung mga pagpunta namin, napaka-thrilling eh. Maraming mga hindrances, destruction of the devil, nga halos di kami makapunta, pero ang Diyos ay, sabi nga, God will never fail us. Ang Panginoon, hindi niya tayo bibiguin, samahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Sabi ganito, God never wants us to be fearful or to be worry or fret. Ayaw ng Panginoon na tayo po yung maging matakot at ma-worry at sa fret. Na parang manghina po tayo. Kaya sabi niya, fret to help us when we face difficult time. Kaya hindi tayo pabayaan ng Diyos kaya hindi sa tutulong sa atin pag hinaharap natin yung mga mahirap ng mga panahon. So God has given us His promises of help and provision
and protection, because God wants us always to trust Him and rest in His promises and His faithfulness to keep those promises. Amen? Ang gusto ng Panginoon, di tayo matakot. Amen ba? Di tayo mag-worry o malungkot sa bawat may ginatubang kita, harap tayo ng mga kalisdanan, kahirapan, in the difficult times, sa oras sa kahirapan. Kaya ang Diyos nagbigay sa atin ng kanyang pangako na tayo'y tulungan niya to help and provision and protection. Tulong, pagpalain tayo at proteksyonan tayo ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, palagi tayo maniniwala sa Kanya. And rest, magpahinga po tayo sa Kanyang pangako, manatili tayo and His faithfulness, sa Kanyang katapatan sa atin. Ganapin palagi natin yung Kanyang mga pangako. Amen ba? Amen. Kaya anong sabi ng Biblia? Pantay pagtagal, Deuteronomy chapter 31, verses 6 up to 8. Pakibasa lang. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanata 31, ang talata ay 6 hanggang 8. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Amen. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. 7. At tinawag ni Moses si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila, at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Amen. Siya ay sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglupaypay. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Sa buhay ng Kristiyano, maraming klaseng difficulties. Maraming kahirapan, maraming harapin tayo who face always difficulties or always in the difficult time. Kinabang sa harapan mo nang iipitin ka, siraan ka, darating yung trial sa iyo. Alam mo naman, we have an enemy. May kalaban tayo eh. Hindi natin kalaban yung tao. Ang kalaban natin yung hindi espiritu, hindi makita sa Satanas. Minsan gagawa siya ng destruction para i-distract ang ating paglingkod sa ating Panginoon. May pangako ang Diyos eh. Pag dumating man yan sa buhay natin, magpakatapang ka. Magpakalakas at magpakatapang ka. Huwag kang matakot. Fear not or be afraid of them. Kahit sino pa sila eh. Fear not. Huwag ka naman mangamba, huwag kang matakot sa kanila. For the Lord thy God, He it is that go with thee. Ay ang ating Panginoong Diyos, siya mismo ang sasama sa atin. He will not fail thee nor forsake thee. Hindi tayo pabayaan, hindi tayo isalikway ng ating mahal na Panginoon. He never failed us. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Sister Miriam, nang pumunta pa kami, kasi dati siya na-upload mga November last year. Dapat di siya pwede pumunta sa abroad. Pero sumama sa amin. Nakapasok na kami. Akong una, sabi ko, good morning ma'am. Sa immigration kasi, bagsik ang immigration natin sa Pilipinas. Sa ibang bansa, wala namang problema. So sabi, this is our group, my family group with my companion. So ganun lang, ako. Tingnan yung ating mga papiles. Sabi niya, when you go back, sabi ko, after 4 days, sabi we will go back to the Philippines. Ganon, tinignan niya kasi ganon lang. Sabi niya, are you a minister? Yes po, I am a minister by the grace of God. So how about your finances, sir? Sabi, that is, soldier by the church. What is your church? Sabi ko, Jesus Mocosaid International Ministry. Ganon-ganon siya. Inulit ako ulit. What is your church? Sabi ko, Jesus Mocosaid
international ministry. Headed by Ivan Salmeda, the man of God who went to Talipa, Hulo to pray the hostages. Tapos uli sa nakikinig. Kasi alam mo nga mga migration, one question, one answer ka lang. Ako, dinagdagan ko pa eh. Sabi nila mga bata, dami na story kay Papa. So ngayon, sabi ko, this is my wife, my child, gano'n ko, my companion, gano'n sabi na. So, gano'n siya. Attack, was na ko. Oh, praise the Lord. So naman siya, tinini mo. Tanong kaya tinini mo ma'am, pag sumasama ba yung ma-assign yung mister mo sa abroad, sumasama ka rin? Yes, sir. Anong trabaho mo? Worker, church worker. Tanong siya. Si Pati sunod na. Pagdating kay Bating, matagal, interrogate. Kaya pala may problema sa Bagyo noong 2015 pa. Nakabangga ng Sen, wala masitil. Nakaano pala yun, naka-record talaga sa immigration. So yun ang nangyari. Pagdating kay Sir Miriam, takal din. Sabi, hintay na kami doon. Balik-balik Sir Miriam, mga papilis pinamirmahan. Pinagalitan ng immigration officer. So ikaw bago ka lang na-upload. Punta ka naman sa Hong Kong, ano doon gawin mo doon? Magtrabaho ka, ganito. Paano sabi, tourist ka lang. Sabi niya, hindi po ako sinungaling, ma'am. Totoong sinasabi ko, sa Diyos kami. Hindi, biniyaan ka na. Sino kasama mo? Yun ang minister ni Nora ko. Buti pagturo sa akin, pinatawag ako. O yan, papasukin ka raw. Siguro, napagod na yung immigration sa kakatanong, marami pirma, tinawag na ako. Are you a minister of church? Yes. So can you sign me a contract na ibalik mo sa Pilipinas? Oh, si ma'am, no problem. Hindi naman magtagal dun eh. Pirma, picture. Babi ang Panginoon. In the difficult times, tulungan tayo ng ating malapino. Nakapasok kami. Kaya si Aljon, tinanong din, sabi niya, anong trabaho mo doon? Anong sweldo mo? Pag magtugtog ako sa Diyos, may blessing. Okay, diretso na. And doon na kami. Pagdating naman sa Chinese, oh sir, good morning. Kasi kailangan mag-greet mo sila, good morning. Kasi sa Chinese, walang good evening, walang good noon. Puro good morning. Good morning. Yes, sir. Well, I give all my passport. This is my family and my groups. Oh, no. Give it to me. Mas individual nga. So, pag ganun. So, diretso man, wala may problema ang kahabagan ng ating Panginoon. So, sabihin, yun ang pangako nga, ang Diyos hindi tayo pababayaan. Amen? Oh? Be strong and good courage, fear not, nor be afraid of them. Hindi ka matakot sa kanila. Tao lang yun. For the Lord thy God, it is He that go with thee. Siya, sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Tayo bibiguin ng Diyos. Hindi tayo pabayaan in the typical time. Totoo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Tayong Kristiyano, dapat magpakatatag tayo. Don't entertain mga rumors, problems, chismis, etc. Problema, kaguluhan, wapayaan mo yan. Ang isipin mo na anak ka ng Diyos, nakapagmana ka ng buhay na walang gan, buhay ang Diyos mo, makapangyarihan, hallelujah, you experience so much the miracles in your life, all the blessing, the provision, even in difficult times, ang Lord, ang Panginoon, sinasamahan ka. We always survive, God never fails us. Yan ang isipin natin. Huwag natin isipin yung mga galistorbo sa isipan. Don't mind early things. Biyaan mo sila. Destruction of the devil, mga bayaan mo sila. Basta sinusunod mong kalooban ng Diyos, ang Panginoon, samahan ka, pangunahan ka, hindi ka bibiguin, huwag ka manghina, huwag ka manglulupaypay, huwag ka matakot sa kanila. Bakit? Ang Diyos kasama mo, ang the Lord, He will go before you. Ang paglilingkod sa Diyos, next year, 58 years na ang church natin. Hindi na basta-basta yung 50 years ang church na natili. Tayo, mga edad natin, 60 na, 61 na, 60, 65, 70 na, natili pa rin tayo. Bakit? Sabi ng Biblia, because the Lord go before us. So masama palagi sa atin. Sinasamahan palagi tayo na tayo binibigo. Yun ang isipin natin, mga minamahal. Huwag natin titinin yung mga disturbo sa isipan natin. Amen ba? Amen? Pabayaan mo yan. Sabi
nor neither be dismayed. Huwag kang matakot o huwag kang manglulupaypay. Neither be dismayed. Mangluya ba? Manghina. Dismayed. Manglulupaypay. Pabayaan mo. Kaya ang Panginoon, kasama natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, grabe yung pagpapala ng Panginoon. Pagbalik ulit namin, dapat napakaraming aming dala dahil hindi mapigilan yung mga kapatid. Marami silang pagpapala. So, nagdalangin natin yung mga pastor, so hindi tayo deserving, pero ginawa tayong para maging deserve. So, natuwa sila, maraming mga papapala. Ang aming mga ticket, ginawa ng tag 40 kilos, 20 is, alam mo, sobra-sobra ang aming, alam mo, pinakilo ko yung mga bags, gi-cargo ko, 259 kilos. Eh yung kami lahat, tag 40 kilos, magkano lang. Pero grabe yung Panginoon. May kasama tayong kapatid na Chinese, si Brother Larry Chan, dinamahan kami. Brother Larry, kausapin mo. Doon sa mabata na theater. At gano'n sila, estudyante sila Chinese. So, bring it in. Sige, go. Siguro yung Chinese, kaya nahirapan din mag-English. Chinese sila. Sabi na lang niya, you give it your passport. Tapos, lagay na lagay kami ng mga bag, bibigat. Sabi na lang ang Chinese. Pinagtumba niya, tapos panglagyan ng mga tag. Sige, samor, do you have? Kunin mo pa. Kahit si Aljon wala ng bagahe, pinapasok pang isang bag. Sabi, gawin mo dalawa. Sabi niya, no, only one. So yung isip-isip ko, grabe ang Panginoon sa oras sa kagipitan, in the living, hindi ka pabayaan ng Diyos. Ito na napakaganda. Sister Miriam, sa aeroplano, isang bag ka lang, tapos may sa kapangahan kiri. Sa kanya puliki siya, may bag pa dito. Ganon. Daming pagpapala eh. Pagpasok na namin sa Cebu Pacific, Pamungkong, ito na. Pinahawak niya kay Aljon, sinita siya Aljon, you're more than, niwan ni Aljon yung dalawang bag. Pinasakay na kami. Pagdating doon kami sa Planchet, Sister Miriam, pumunta doon sa harapan sa mga stewardess, Ma'am, pwede ko makalabas yan? Uy, no, bawal, hindi pwede. Bakit? Iniwan kasi yung bag ko doon, ang kasama ko. Isa dali lang. Pinunta ng stewardess, dalawang bag ang bibigat. Binitbit ng taga Cebu Pacific, sinundan ng Chinese na, nagabantay sakit. No. You have to pay this and bring it to the cargo. Because this is more than, sabi niya, more than, gano'n siya. Sabi ni Miriam, I understand. Sige sa understand, hindi naman gusto niya kuha ni karga. Lingo-lingo na lang yung Sabi niya, you understand, pero gusto mo talaga ikarga. Amen? Puro by faith. Tumayo na ako. Nag-sweater jacket ako ng chaplain. Sabi ko, Ma'am, excuse me. This is my opinion. I am the officer in the Philippines. Hindi ko pansin ng Chinese. Mabuti, hini po yung taga Cebu Pacific. Dalawa. Ma'am, okay. Please consider because we have to fly now. Then, you have to keep his baggage to priority in the... Mabuti, gano'n na lang yung Chinese. Tumalikod lang siya, hindi na makasalita. Kasi bakit? Limitado rin yung English niya eh. So, pinagpala, nakarga lahat ni Miriam, basta ang grabing bugata. Yun ang sabi ko, ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Amen. Basta kasi ang ginagawa natin, this for His greater glory. Para sa kanyang kalulatian, for His greater glory ating ginagawa. Hindi po pumunta tayo doon para sa ating kalooban, mamasyal lang tayo. Pinapunta din para spiritual yun, spiritual battle. Pinamit tayo Diyos. Kaya back up rin ang propeta ng Diyos, mabilabid sila. Kaya kahit may mga hadlang, may mga distraction ng kaaway, hindi makapigil. Bakit po? Kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay. Basta ang ating ginagawa, mga minamahal, kalooban ng Diyos. Para sulatian ng Panginoon, para mapaluguran natin ang Diyos. Not seeking of our own. Hindi sa ating sarili, para sa Diyos. Kahit kagipitan, ipit-ipit niya panahon, difficult time, hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon.
may mga distraction, pero hindrances, pero mag-spot. Ipatuloy ng Panginoon. Bakit? Ang kapangyarihan Diyos, sama talang Biblia, sinasamahan tayo ng Panginoon. He will be with thee. He will never fail thee. They will forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Pangako po yan ng ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Kaya sino tayo manglamig? Sino tayo magkwestiyon sa ating Panginoon? Patuloy! Amen? Sabi ni Pablo, Philippians chapter 2, verse 12, in my absence, you must work out your own salvation with fear and trembling. Wala man kami sa inyo, sabi ni Pablo. Wala man kami palagi sa inyo kami kasama. Ngunit ipagtrabaho nyo ang inyong kaligtasan na ibong takot at panginginig. Nagpasalamat kayo sa Panginoon, still, kayo nagpapatuloy nandito, tumubo na yung panampalataya nyo. Alam nyo na ang kalooban ng Diyos. Nothing to fear and be dismayed because we already knows what is the will of God. What is the commandments of God. Alam na po natin yan. We experience so much the blessing, provision, protection. Kapag nansakita natin sa ministeryo, wala tayo dapat ipanghina. Wala dapat tayo ipanglulupay-pay. Wala dapat tayo ipang-question, mga minamahal. Natural yun sa paglingkod sa Diyos. Mga lamas po yun. Mga ingredients sa paglingkod sa mga pagsubok. Gawa ng kaaway. Patuloy lang. Look unto Jesus, for He is the author and the finisher of faith. Kaya hindi pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 2, ang talata ay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan natin Diyos. Wherefore, my beloved, as we have always obeyed, palagi nating sa ating palaging pagsunod. As we have always obeyed, not as in my presence only, but how now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Sa lahat ng panahon sa iyong pagsunod, as we have always obeyed, kaya lahat-lahat sinunod natin. Hindi lamang na may nakatingin sa atin mga nanguna, mga preachers, modern preachers. Kaya sinusunod natin hindi yung pangaral ng preacher, ang sinusunod natin yung salita ng Diyos na pinapangaral ng preachers. But now, much more in my absence, kahit ngayon daw, wala ako sa inyo. Sabi ni Pablo, work out. Ipagtrabaho nyo ang inyong kaligtasan na buong takot at panginginig. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Dahil hindi tayo mean service or in mean blessing. Hindi tayo eye service yung kapakitang tao lang or mean blessing kapalugod sa tao. But in singleness of our heart, we have to serve the Lord with fear and trembling. As we have all obeyed, lahat ginunod na natin sa palay pagsunod. Kahit wala nakatingin sa atin still, dito kayo, Wednesday, Friday, Sunday. Gampanan yung tungkulin nyo, anuman pagkatawag sa inang Diyos. As we always obeyed, lahat gawin nyo. Kung anong patakaran sa Iglesia, anong kalooban ng Diyos, anong lahat, gawin natin, sundin natin. Magbigay ka, at ikaw bibigyan, magpakabanal ka, sumamba ka, gawin mo katungkulan mo, gawin mo ang obligasyon mo sa Diyos. Sabi niya, Pablo, as we have always obeyed. Kahit wala nakatingin sa atin, tinatrabaho mo ang iyong kaligtasan. Palagpakan po natin. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang Diyos natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hebrews 13:5, kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata. Kaya kayo disikayan, back up prayer kayo. Marami pa tayong haharapin ngayon ng mga obstacle. Ano yung obstacle? Pagsubok, trial sa buhay. Huwag natin pinapansin yan. Yan ang isip, ang gawin natin, sundin ang kalooban ng Diyos. Marami pa tayong mga anniversary crusade, gagampanin. Tuloy-tuloy po yan. March, April, May, June, July, hindi na matapos. Amen? Kung palarin kayo, makaipon na kayo ng pera, para makaipon na kayo next year, 58. Pag may pira na kamo, sapat na pagpapala, pwede kayo makatambong sa 50th year sa Manila, sa Lunita. Sa February 9, 8 and 9.
Kayo lang mga kapatiran, may mga manggagawa, pipiliin lang namin kasi siyempre, hindi man pwede bayaan ang gawain dito. Palakasan ng prayer, loobin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya pinagpala nga kami dahil nakakabot na kami sa Hong Kong, pinabalik pa kami sa Pilipinas ng beloved wife ko. Dahil mga pastor, kala ko bakit pinabalik? Kaya pala, pinag-short lang ako sa giving doon. Hindi, malaking pagpapala sa akin yan, opportunity. Eh, marami namang mga precious doon. So, bakit tayo pa? Kaya nga, umiiyak ako, sabi, Lord, I'm not deserving, Lord. Sino naman ako? Pagkatiwalaan niyo, pagkatiwalaan ako ng beloved children. Pagkatapos yan, pagka Sabado, balik naman kami sa Hong Kong, sweetheart ko. Pagka sa Sunday, anniversary. Tapos sabi ko, kailangan kayo sa Hong Kong. So, it so happen, si beloved tit pang pinadala, bibili si, sabi ako, kuya, for the first time, grabe, nagpala tayo, sama-sama tayo rito. Pati si Bibiliana, anak beloved po. So, grabe. Binuo ng Diyos ang pangailangan ng mga kapatiran. Through prayer, beloved, prayer natin mga pastor, through these beloved children. Kaya isa tayo sa ginahabagan at ginamit ng ating malapang. Patuloy lang tayo, mga minamahal, patuloy. Continuity, patuloy lang paglingkod sa Diyos. Ulitin ko, pabayaan mo yung nagapanguhit, disturbo sa iyo, pabayaan sila. Destruction of the devil, pabayaan mo sila. Don't mind them. Amen? Basta isipin mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. Parang sabi ni Pablo, look at yourself always in the mirror. Tingnan mo, who am I? Who am I, Lord? Who am I in your sight, Lord? I am worthy or not worthy? Yan palaging titingnan mo. You have to face your place in the glass. Tanungin mo sarili ko. Saan ako ngayon, Lord? Ano bang ginagawa ko sa harapan mo? Matuwid ba? Tama ba? Wala pang pagkulang, wala akong pagkakasala. Kaya palagi ka manalamin. Manalamin ka sa sarili mo. Hindi yung panalamin mo, papugi ka lang, pagwapa ka lang, paputi ka lang ng mukha. Hindi po. Tingnin mo yung sarili mo. Lord, ako ba karapat-dapat? Nagagawa ba ko sa kalooban mo? Napaluguran ba kita? Wala ba ako nagawang pagkakasala at kakamali? So you have to search your heart. Kung may nagawa ka, it's time to you to pray and fast. Ask forgiveness to the Lord para maibalik sa iyo ang imong kainit. Will always regain your first love to the Lord. Balagi mo ibalik yung unang mo pag-ibig sa Panginoon. Huwag pabayaan. Lord, hold me, Lord. Hold me. Tightly, pangawakan mo ko na malakas. Hindi ako mabihag ng temptasyon sa labas, makaaway, distraction ng kaaway. Hindi ko madisturbo, Lord. Kaya ako tuloy-tuloy maglingkod sa iyo, nga may kagalakan, kapayapaan, mainit ang lingkod, magawa kong kalooban mo. Lord, pangawakan mo ako, nga pagdating, pagbalik mo, makarinig ang trumpeta mo nila ko sa langit, Lord. Kaya wala ako ibang kaligtasan, ikaw lamang. You are only my Savior. Yun, maging malakas. Patatagin mo ako, Lord. Make me strong, sabi niya pa sa Biblia. Be strong and in good courage. Be not dismayed. Do not fear for them. Huwag ka matakot because the Lord Himself will go before you. He never leave us nor forsake us. He never fails us. Yun ang sabi ng Biblia. Magpakalakas tayo. Purihin natin ang ating Panginoon, maminal. Tumayo tayong lahat, maminamahal.